Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, etc. So, alam nyo ba, ngayong nag-announce na yung pag-asa na may posibleng magkaroon tayo ngayong taon ng mas matinding El Nino. Sa panahon ngayon, alam nyo ba na tayong mga hobbyist or yung nag-aalaga ng mga carnivorous plant ay may mataas na chance mag-overwater, no? At underwater na rin, no? So ano ba yung tamang pamamaraan ng pagdidilig ngayong El Nino, no? So ayan yung ating uh, aaralin, no, para hindi naman ma-overwater, kasi pag na-overwater syempre may pag-asang matunaw yung inyong halaman. Pag nag-underwater naman kayo ay magiging delicades delikado yung inyong mga halaman na after ng ilang oras lang pwede nang mag-bye-bye ang inyo po mga halaman. So ano ba yung pinaka-safe, no, ng paraan ng pagdidilig o pag-aalaga na mismo yung kabuuan ng pag-aalaga ng carnivorous plant ngayon na mainit ang panahon? So yung isa sa mga gawin natin ay yung bigyan natin yung basic at ano yung pwedeng i-modify natin sa mga bawat category na yon. So una ay sa watering na nga. So pag sa watering po, make sure na yung inyong tubig ay low mineral syempre. So alam na natin yon. Pero ngayong El Nino, karamihan sa atin nag-iisip ng paraan paano makatipid ng tubig, no, na pandilig kasi magastos. So ang masasuggest ko sa inyo, kung ang inyong halaman ay iisa pa lang o wala pang 20 pieces, pang ganyan pa, or 40 pieces pwede, ay ang gawin nyo, bumili na lang kayo ng tubig na nasa galing sa water refilling station. Kontratahin nyo na, sabihin nyo ipandidiling nyo lang, pwede bang makahingi ng discount, kukuha ako ng ganito karami, no? So ayun yung ipang babudget nyo, kasi ang sa water refilling station mura lang kasi yung tubig dyan kumpara sa mga bili kayo sa mall, no? Ang tubig sa mall ay magkano? So yung isang 7 liters, diba, yung Wilkins na premium na pandilig natin, magkano yan? Nasa 100 or 100 plus. So kung yung blue container, yung 7 liters nyo, magiging 20 liters. Hindi lang 20 liters kasi times 4 or times 5 yan. Sabihin natin 80 liters, no, sa around 100 pesos maybe. Kasi dito sa amin parang ganun yung dati nung bumili ako, siguro mas mahal na, pero nasa ganung presyuhan. Sabihin natin 60 liters. So kumpara nyo yung 7 liters sa 60 liters, napakalaking difference. Tapos yung quality nyo ay ganun lang rin naman. So make sure lang ngayong init or El Nino, meron kayong TDS meter, kasi base sa mga experiences ng mga lolo nyo, mga kuya nyo sa pag-aalaga, no? So ayun yung nangyayari sa amin sa sa pagtitipid, no, ng tubig na pandilig. Nako-compromise yung quality ng tubig. So minsan nga nagdidilig pa tayo ng tap water, which is sa iba tinry nila yon, gumanda yung halaman nila after some time, pero in the long run natsugi yung mga sensitive na halaman. So kung gusto nyo na less issues, no, at para madaling ma-rule out kung anong nagiging problema sa plant niyo, i-cover nyo na yung high quality na tubig. So high quality means hindi naman kailangan expensive, di ba? So yung sa no, sa water filling station nasa mga, let's say, 7 to 20 ppm yung mga reading yan ng mga kasi mas maganda rin yung mga filter nila, minsan mas mababa pa. So ang gawin nyo, TDS meter, mag-inquire kayo ng mga sample na tubig nila, sabihin nyo kailangan nyo kasi para sa perimeters ng plants ninyo. Tapos sabihin niya, sa inyo na ako kukuha, deliver kayo ng ganito, ganyan. So
Yung kung isang ano lang naman yan, kung isang halaman pa lang yan, matagal nyo bago maubos yan. So ano naman yan, kumbaga sulit. Ayan. So sa water kailangan low minerals. Pagdating naman sa paggamit ng low minerals sa water nyo, paano gagawin nyo? So ang pinaka safe ay yung misting o yung pagtatap water ng marahan na patak ng tubig. Bakit maganda yung tap watering? Kasi bukod sa nadidiligan nyo yung halaman nyo, at the same time napaplush nyo yung media. At ganun din, alam nyo ba hindi lang media kailangan napaplush, pati yung halaman nyo. Kasi minsan may mga ginagamit kayong chemicals na maaring nagpo-form ng mineral buildup sa mga sulok-sulok ng halaman nyo. Kaya mapansin nyo may mga patches ng itim, ganyan, sa mga old and new growth, no? So maaring nagkaroon na ng mga deposit doon ng minerals, salt deposit or kung ano mang minerals yung mataas doon sa tubig na yan. So kaya kailangan nagtatap watering kayo or tap watering tuloy, misting sa tap. Ayan. So which is ginagawa namin yun dito, di ba? Dahil may sprayer tayo. Kaya mahalaga rin yung sprayer, kahit na yung sprayer lang na maliit. No, yung mano-mano, wala pa namang 100 pesos yung ganon, yung pang spray sa buhok ng mga magugupit, pwede na yun. So kaya mahalaga yun. Tapos isa pa, bukod sa pagtatap water nyo ng misting, ay pwede rin naman yung water tray. So obvious naman lahat ng aking halaman naka water tray yan. Although may mga ilan na pa yung mga bagong dating, medyo hindi yan pinupuno o nilalagyan masyado yung ng water yung mga kanilang media. Kasi bakit? Kasi sensitive pa to yung mga bagong dating, lalo na ngayon napakainit ng panahon, no? Na ganun na lang yung kanyang, ganun na lang kasensitive yung kanilang mga foliage o yung mismong buong halaman, na kahit na yung mga matured plant madaling manguluntoy o mamatay. So mahalaga yung kumbaga pag-regulate ng tubig. Ano ba yung perfect or yung ideal na level ng moisture ng mga media nyo o ng planter nyo? So ang isa yan ay yung hindi ganun kabasa. Mapapansin nyo naman pag basang-basa o eto, hindi nyo makita yung tubig pero moist yung itsura ng media, diba? Ayan. So alin yung basang-basa? Hanap tayo. Yung mga basang-basa na binabanggit ko, yung mga hindi ko kasi ako nagdidilig eh. Hanap tayo dito. Sorry, dito kasi natutuyo agad eh. Ito, basang-basa ito. Ayan, oh. So yung mga ganyang klase ng pagkabasa, ibinibigay lang namin yan sa mga mature plants tulad na ito. Kasi bakit? Madali nilang na-absorb yan. Tingnan nyo kahapon, no? 2 litro bawat trays na nilagay ko. Nainom na nila. Ganun sila katakaw sa tubig kapag malalaki na. Dahil yung root system nila formed na ng maayos. So kaya ang bilis silang makaubos ng tubig. Saka mainit kasi ngayon eh. So kailangan yung moisture niya ay yung tipong ganito. Mas maganda lang pakita kaya. At hindi masyadong kita yung moisture, hindi nagiging shiny yung kulay dahil sa tubig. So ganyan yung tamang moisture. So how often naman? So ayun naman ay hindi naman dikahon, pero kung gagawin natin na guideline, pwede naman siguro every other day. Pero kami dito daily, no, mas safe yung daily. Kasi bakit? Pwede kayong magdilig ng paunti-unti. Kasi mas maganda yung paunti-unti kasi mas na mas na babalanse nyo. Kasi pag nagdilig kayo ng sobra at napasobrang sobra, mas mahirap, lalo na kung marami na kayong plants, mas mahirap siyang i-regulate, mawasan, dagdagan, ganyan. Ang ganda na ito. Ito, nasa na yan, bilog na bilog. So
ayun, no? So, yung paunti-unti na daily mas maganda kaysa yung wagas na wagas tapos every other day. Maganda rin naman nadadalaw niyo yung halaman kasi alam, bukod sa watering naman, hindi lang naman yun yung magiging issues. Maaring may ngumatngat ng halaman nyo, may nakita kayo biglang natuyo. So, mariregulate nyo na mas maayos. So, tubig, watering, ano dapat iwasan na tubig, ano ang ideal na tubig ay yung RO water. Pinaka the best syempre yung distilled, pero medyo mas premium kasi yung distilled kaysa sa reverse osmosis. Kami reverse osmosis lang ginagamit namin, tsaka rainwater. So ayun yung mga magagandang gamitan. Rainwater sa ibang lugar ngayon naulan, kaya mag-ipon kayo ng tubig, buti pa kayo naulan na. So rainwater, distilled, tapos RO water, pwede ring purified, pero make sure meron kayong TDS meter. Alam nyo ba, mineral water minsan po pwede rin, kasi sa mga water refilling station minsan naka-label yung kanilang mineral water, yung kanilang tubig na mineral water, pero sa totoo nun, pag mineasure nyo yung tubig nila, napakababa pa rin yung TDS reading. So minsan pakulo lang yung mga, diba, syempre pag ikaw maglalagay ng business, gusto mo yung spring, ang gano'n, no? Galing sa Alps o kung anong bundok yan. So pag minashare nyo naman, gano'n naman talaga, no? Kanya-kanyang marketing strategy yan, tsaka labeling. Pero ang ano sa atin mahalaga bilang mga growers ay yung TDS reading ng ating mga pandilig. So ayan, sa watering siguro na-cover na natin yan. Iwasan nyo lang yung tubig balon. May gumagawa nyo dati, pinandilig nila tubig balon, hindi kinabukasan tsugi. So ano pa, iwasan nyo rin yung tap water, kasi hindi lahat ng tubig natin maganda yung quality. Ang magagandang quality na confirm ko ay yung nasa Multinational Village yan sa Parañaque. Ang ganda ng tubig nila dyan, nasa less than 70, parang naka-RO yung kanilang supplies. So ayun, at may mga iba ring mga magagandang mga village, no, na mayroong mga sariling filtration yung kanilang mga gripo. Sana all na lang. So ayun, no, pagka doon kayo nakatira, hindi napakaganda ng inyong quality ng tubig nyo. At pwede rin naman kayong pala na bumili ng RO system. Hindi naman ganun kamahal yan, dahil kung iisipin mo, no, yung RO system na yon ay pagka meron ka, hindi mo na kailangan bumili ng tubig sa labas, no, kailangan mo na lang mag-produce ng sarili mong drinking safe ng tubig, tulad ng meron kami ngayon dito. Sarili kaming RO water, more than 1 year na siguro to. So sa isang taon na yan, kung bili kami ng tubig araw-araw, halos nakakaisa hanggang 20 liters kami. Tapos pandilig pa namin, nakaka 100 liters kami mahigit na pandilig sa mga halaman, lalo na ngayon na mas mainit. So kung kukumputin nyo yun, diba, bawi-bawi na kami sa loob ng isang taon. So may mga wastewater lang ang RO system, pero kung iisipin nyo, no, na ano yun, kumbaga na out, anong tawag ba doon, na mas kumbaga hindi mo naiisipin yung gastos sa wastewater. Kasi yung wastewater naman yun, pwede mo pandilig sa mga non-carnivorous plant, panglinis sa garahe, you know? So ayan, panglinis kung saan saan. Yung iba pinanlalaba pa nga, pero sa mga may laundry shop, no, kasi yan minsan, di ba, magkakatambal, water refilling station plus laundry shop. Kaya lang doon madaling masira yung mga laundry, mga washing machine na industrial or commercial, kapag yun ang ginagamit, kasi nga high minerals na yun. So anyway, huwag na natin pag-usapan masyado yun, focus tayo dun sa topic. So tapos na tayo sa water, dun tayo sa media. Pagdating sa media, ngayong medyo delicate yung panahon natin na El Nino. So yung media nyo, yun pa rin, Sphagnumos and Fairlight. Pero to be honest sa inyo, ito yung mga Sphagnumos and Fairlight namin na media. Ayan,
yung mga nasa malalaking paso na. Pero lahat ng nasa trays namin na to, lahat yan, hindi namin natatago sa inyo. Pure sphagnum moss yan. Hindi yan lahat ay galing sa kay Ma'am Priscilla, yung supplier natin ng sphagnum moss. Ayan, yung iba dyan ay galing pa doon sa Chilean, yung mga imported na sphagnum moss. So, anong maganda na media? So, para sa akin, ang pinakamaganda talaga ay yung sphagnum moss na galing sa live. Pero kung na-option kayo, tulad nitong iba namin na hindi nakalagay sa Chilean, saan ba yung mga hindi nakalagay sa Chilean? Ito yun eh. Ito, tsaka meron pa kami. Yun nandun sa Harmony. Ito, Chilean yan. So, mas dark yung color ng Chilean kasi nga ano ito, process na yung kanyang media. Kumbaga, na-i-blocks na to eh bago nila gamitin. So, hindi ko pinalitan yan. Hindi dahil sa kung anong dahilan, kundi dahil sa dami niyan. Kung papalitan ko ng media, so hindi ko na pinalitan. Pero ang pinaka-the best talaga yung long fiber sphagnum moss na galing sa live. Ayan. So, bakit na hindi kami sphagnum moss and perlite ginamit namin? Kasi pag sphagnum moss and perlite, pag nagdilig kami, nag-flashing kami, maaaring pumunta yung perlite doon sa mga traps nila. At base dito sa aming mga halaman, at biruin nyo naman, hundreds yan per tray, less complicated, wala masyadong komplikasyon kapag pure live sphagnum moss. Paano nyo naman sir na maintain yung aeration yan since pure sphagnum moss pa yan? Diba ang perlite para sa aeration, ba't yan walang perlite? Ang isa sa dahilan ay dahil konti lang yung media per plant. Ano ka konti? Hanap tayo ng sample. Ito. So ganito lang ka konti yung media niya per plant. Iba napaka konti. So madaling matuyo. Yung aeration ay nandun na rin. So kaya kami nagdidilig kami daily. So hindi ko ina-advise na maliitan nyo yung paso ng mga halaman nyo, kundi matuto kayo na kung paano nyo i-maintain yung quality ng media nyo. So madali namin ito nagagawa. Ito naman, ulitin ko na naman, dahil hindi kami gumagamit ng chemicals, no? So hindi kami na, kumbaga madali namin na-rule out yung problema dahil cross out na agad yung mga chemicals na yun. So kung magkakaproblema man kami, ay dun lang sa tatlo, no? Sa water, media, and yung sa sunlight na binibigay, no? So hanggang mineral build up, nandun na rin yun, kasama na rin yun. Pero madali namin na-identify yun dahil nga ano ba ito, wasp? Kasi nga simple yung pag-aalaga namin. So iilan lang yung pwede namin madali namin mapinpoint yung problema. So sa media, pure sphagnum moss yung aming media. Pwede rin kayo mag-sphagnum moss and perlite, no? So mas anin nyo lang, no? Kumbaga babalansin nyo lang yung kumbaga kung gaano kadalas kayong magdidilig. Ayan. So hindi ibig sabihin na sphagnum moss and perlite yan kailangan nyo magdilig na magdilig. So hintayin nyo. Ito yung isa sa mga mga indication ko kapag kailangan nyo na magdilig. Yung medyo nagda-dry na yung top ng media nyo, no? Pagka medyo nagda-dry na yan, pwede na kayong mag-add uli ng tubig, no? Kasi sa panahon ngayon na ang init sa tanghali, ang bilis makatuyo ng hangin at yung araw ngayon dahil na dry masyado yung panahon. Ayan. So nakakatawa pa naman yung mga buhay ilang tawag nila yung wildlife. So media, ano pa bang pwede natin i-discuss sa media? Kasi hindi naman lahat naka pure sphagnum moss tulad ko. Paano nga naman kung sphagnum moss and perlite? Actually ganoon pa rin naman. Kasi ito, sphagnum moss and perlite na to, hindi naman sinasabi na sphagnum moss and perlite masama.
Actually, mas ideal to kapag ka nasa malaking paso na. Kasi mas ma-regulate nyo yung aeration and yung kumbaga yung moisture ng inyong mga plante. Madali rin nakakagalaw yung roots ninyo at mas less chance yung pagkatunaw kasi marami ng media to. So ayan, kita nyo naman ang ganda ng mga nasa sphagnum and perlite. Wala yan sa media kundi nasa pagre-regulate siya ng moisture and the minerals ng media nyo. So ayan, pagka ganyan na pwede nang diligan. Namatay ba? Hindi naman namatay yung plants. So kailangan nyo lang diligan pagka ganito na yung lagay. Alam ko kaya ito ganito yung naging media nya, nakaangat to. So lagay natin dito para mas so pwede rin kayo magka-idea sa mga ganun. Pwede pala nakaangat sir, pwede. So less rin yung mineral build up kung medyo nakaangat, pero mabilis matuyo yan kung ganyan ang gagawin niya, iangat nyo. So sa ano naman sa iba pang sa media naman, alam niyo ba yung iba gumagamit ng lava rock kasi maganda tignan. Tapos yung iba naman yung quartz, yung silica, ganyan. Pwede rin naman yun, basta i-observe nyo lang kung kakayanin ng halaman. Kasi experience na namin yan, gumagamit kami ng mga ganong klaseng media kapag may mga tawag dito, yung show o kaya event na kailangan i-picture yung mga halaman, makita, display para maganda, kailangan may mga ganong klaseng media, no? So nagiging komplikado tuloy yung setup namin, no? So pagdating dito, itatry namin yung pagandahin gamit yung media na yon. Pero sa tagal-tagal namin nag-aalaga, most of the time nag-fail kami. Ilan lang yung nakakasurvive ng mga plants sa ganong klase ng media kasi prone yun sa mineral buildup. Pangalawa, mas madaling uminit yung mas maraming bato sa ibabaw ng inyong media kasi ginagawang toppings yun diba? O kaya pang landscape. So mas madaling matuyo kasi yung mga ano na yun, mga lava rock na yun at yung ibang media na yun, at mas mainit. So ang hirap i-maintain nun, lalo na kung outdoor ka. Indoor wala akong experience, pero sa outdoor hirap ako. Mag-iba na lang siguro kung meron kayong mga setup na may pump sa taas na laging nalalagyan ng tubig yung mga lava rock na yun. Pwede siguro yun, na wala namang imposible sa tao basta ginusto niya, magkakaroon ng paraan, diba? So ngayon sa media okay na tayo, no? So gawin nyo lang simple, sphagnum and perlite o pure sphagnum. May iba gumagawa pure perlite, pero huwag na muna natin pag-usapan yan, medyo alanganin yan sa mga beginner. So actually kahit na anong media pwede nyo gamitin, basta low minerals, stable, pwede yan, no? Nakagamit na kami dati ng ito medyo bibigyan ko lang kayo ng konting pampagising. Alam nyo ba, gumamit kami dati ng rice hull and carbonized rice hull pumice sa carnivorous plant namin, at ayun yung nakita namin na pinakamagandang media, pinakamagandang media sa carnivorous plant, basta't makuha mo yung stable na timpla niya. Kasi yung rice hull, carbonized rice hull, punong-puno ng minerals yan. Paano mo papababain yung minerals niya na stable? Paano? So may paraan, no? At actually yung carbonized, yung rice hull pala hindi, sa Nepenthes pwede siguro yan, pero yung carbonized rice hull ay ginagawa namin, hinuhugasan namin yan, pinapakuluan ng hindi lang isa, dalawa, mahigit 8 oras. Kaya buong gawin ngayon yan sa mahal ng gasol. Pero ganun ang ginagawa namin dati. Kung gusto nyo makita yung mga ebidensya, no, willing akong hanapin yung mga pictures na yan. At may video tayo yan dyan sa yung mga kauna-unahang video natin dito sa YouTube channel, no, na i-picture natin yan, yung mga secret media natin dati, na dati namin bumibili kahit na yung mga matatagal na sa hobby na pabili ng media namin.
Kasi nakadiscover tayo noong time ng pandemic na ang hirap bumili ng sphagnum moss na sa ibang bansa. Ay syempre kailangan natin makadiscover ng ibang media na pwedeng gamitin. So yung time na yon, meron akong kalan na ang kanyang ang fuel niya ay rice. Kaya ayun yung ginamit namin at nag-experiment ako ng kaunti at tinanim ko doon. Hindi inaabot ng ilang panahon at ang bilis na naka-recover ng mga halaman. So worth it na mag-experiment basta't natututo ka. So na-discuss na natin yung dalawa, water and media. Doon naman tayo sa sunlight. Gaano kaliwanag ang kailangan ng mga reverse plant natin. So eto sa VFT ganun pa rin, pulsan. Pulsan po yan, maliban sa mga puti at yung mga sobrang mamahal ninyong BFT. Kasi bakit? Wala naman akong experience sa pag-aalaga noon, di ba? Hindi pa ako nagiging successful sa pag-aalaga ng mga high-end na cultivar na nagkakahalaga ng 25,000 isa or more. So hindi ko mabibigyan ng advice yung mga ganon. Ako sa inyo, kung may budget ako na bumili ng halaman na ganong kamamahal, i-aircon ko maghapon yung aking mga BFT at ilalagay yung pinakamagandang grow light. Pero kung tulad ko na low budget at full month setup, ang aking mga BFT ay nakapulsan lagi. Kahit na yung mga D1 pa lang, pinupulsan ko na yan. Kahit na yung mga lettuce, yes, may mangingitim at may iba na hindi magsusurvive. Pero karamihan sa kanila ay mabubuhay. At ang maganda na ito, pulsan agad. After 3 weeks, makikita nyo na yung magaganda nilang foliage at mabilis nakaka-recover. Nakita nyo naman dito, nakapulsan yung ating mga halaman. So pagdating naman sa ibang mga halaman tulad ng Nepenthes, so hindi ko kayo masyadong magbibigyan ng example since ang Nepenthes natin ay hindi naman ganun karami. Pero enough para mabigyan ko kayo ng example. So ang mga Nepenthes naman natin ay nasa shaded area na nakaka-receive ng morning sunlight and late afternoon. Kapag katanghaling tapat, may shade sila sa taas. So ayun yung sinasabi ko minsan pag nagtatanong kayo sa page na morning sunlight and late afternoon yung bibigay nyong liwanag. Lagyan nyo lang ng shade sa taas. Dati ginagamit namin ay tela, iba shading net, kulambo na try ko na rin. Pero lagyan nyo lang shade sa taas, para hindi masyadong hirapan, So bukod doon, yung humidity rin, ay i-maintain nyo pagdating sa mga Nepenthes. Kung gusto nyo mag-picture yan na maganda, hindi agad natutuyo, lagyan nyo yan ng humidity ng ganito, mga UV plastic na magkukulong ng humidity sa loob. Sa mga sphagnum moss nyo, mas dalasan nyo lang yung dilig pagka madaling matuyo. Huwag nyo nang hayaang totally tuyo at huwag nyo rin ibabad masyado kahit na sa panahon ng tag-init ngayon ang bilis magkaroon ng algae kung laging babad yan. So ayan. So sa mga naman Sarracenia, ayan, actually pwede nyong ipulsan ngayon ng Sarracenia. Kaya lang ito kasi matagal akong hindi nakapag-alaga ng Sarracenia. Kaya ayan, nilalagay ko muna sa Nepenthes area po para dahan-dahanin sila. So ganda rin naman yung mga Sarracenia sa pulsan at ang ganda rin nila na magkulay pagdating na nakapulsan sila. Tapos dun sa mga water loving plants tulad nitong pulphurea, pwede nyo rin silang i-water tray tulad nito. Hindi ko lang sila masyadong tinutubigan kapag nasa loob ng Nepenthes area kasi alam kong maaaring magabulok. So dahan-dahan lang rin yung dilig. Pero dapat may mga water yung kanilang mga pitcher para hindi sila manguluntoy pag biglang uminit. So
Sa Sanjus naman, no, i-update ko na rin kayo dun sa Sanju natin. Tulad ng mga tawag dito lowland Sanju, tulad ng Madagascariensis, no? Diba, ang jonget nila dumating papangit. Ngayon, pangit pa rin pero medyo na, ayan. So lagyan nyo lang sila, no, doon sa hindi ganun kabilis matuyo, no? Ay meron pala tayo dapat i-update, diba, yung Sanju na binaba natin, yung Capensis, no? So ito yung Capensis na nilagay natin sa medyo shaded na lugar kasi nga ginamit natin yung pulsan growing area nila para sa BFT na darating. So okay pa rin naman sila, maganda pa rin. Medyo nag-a-adjust sila dahil hindi ganun kaliwanag yung kanilang growing area. Pero si Alba, parang hindi pinansin yung aking paglagay sa kanila sa medyo mas madilim na lugar. May mga dew pa rin naman sila. Actually, inano ko to, tinap water ko to kahapon. So ngayon hindi na tap water ang gagawin ko sa mga Sanju, kundi mga water tray. Ayan, so buti na ibanggit natin. So ayan, gaganda pa rin naman nila. Ayan yung sa Sanju natin. May mga lowland sa Sanju na kayang-kaya nila sa pulsan ngayon kahit na sobrang init. Yun nga lang, alalayan nyo sa water tray. Tapos ano pa ba, yung ping, ano bang magandang setup sa ping ngayon? So sa ping, ang ping kilala natin yan na hindi mahilig sa pulsar. So yung mga ping natin nandito rin sa Nepenthes area, no, nandyan yung mga ping natin sa dulo, pati dyan yung mga bagong dating na ping. Pwede nang i-out to kaya lang yung pinaplano akong masama dito gusto kong i-propagate, ilagay sa tray. So hirap rin kasi mag-shift na ito pagdating kumbaga nagiging stress na sila, pero ito parang bilis naka-recover kaya parang gusto kong i-propagate. So ito rin yung mga BCP crystal. Hindi ko pa natatanggal yung mga dumi-dumi nila na fiber, pero doing good. So anong magandang setup sa ping? Yung hindi masyadong basa. Dito lang sa aming growing area dahil dry yung paligid, malakas yung hangin. Ang effective sa aming media dito ay pure sphagnumos, not necessarily live. Actually hindi ko yan na-advise na live. Dapat dyan yung brown sphagnumos na hindi na mabubuhay. Bakit? Kasi nga minsan yung mga dulo-dulo ng heads ng sphagnumos na tumutusok yan dahil malambot yung ping, nakakatunaw yan ng mga dahon ng mga ping. So maaring i-transfer ko to pag nakahanap ako ng media na hindi live, no? Pero ngayon parang okay lang, pero sa totoo niyan inakabahan ako na baka makasama sa kanila yung live sphagnumos sa ping, kasi experience na namin yan from last time. Mukhang maganda sa umpisa pero pag tumagal hindi ganun kaganda yung epekto. Pero titingnan natin, observe natin. Maaring mali rin ako, maaring yung sphagnumos na yun ay hindi talaga ganun kaganda sa ping. Maaring itong bago na sphagnumos ay mas okay. So sa ping, ayan. So ano pa ba sa cephalotus, kung may cephalotus kayo, ang gusto niyan ayun nga, medyo maaraw din, tapos mahangin kasi nga tabing dagat na nabubuhay sa Australia. So ayan. So ang ano lang naman nito, huwag kayong masyadong dito talagang alalayin nyo sa dilig. Huwag kayong magdilig ng sobra-sobra sa cephalotus, no? Hanggat maaari nga kailangan yan ganyan na ganyan lang, yung walang masyadong tubig. Huwag nyo ring i-water tray kung water tray nyo pala, pwede rin palang i-water tray, pero iwasan nyo na magkaroon ng mineral build up kasi ayaw rin ng cephalotus na laging basa yung kanyang mga dahon-dahon at picture. So mas okay nang diligan nyo siya sa ilalim as water tray
Pwede nyo rin tong i-misting once in a while na para lang ma-wash yung, pero mag-misting kayo kapag yung hangin akma, yung maganda yung hangin, yung maganda yung air circulation. Kasi pag na-stuck sa mga foliage yung inyong tubig, good luck na lang talaga. Hindi ganun kadaling mag-alaga sa atin sa Pilipinas ng cephalotus sa outdoor, pero ngayon tinatry natin na padaliin kasi gusto ko rin namang i-share sa inyo kung paano alagaan sa outdoor, no? So kaya ayan, may mga cephalotus tayo. Dinamihan ko na ngayon para hindi maubos. Kasi last time may pumakyaw ng cephalotus natin, kulang pa daw. Ayan, sabi ko kung saan nila pinanggigisa yung cephalotus, pero inubos eh. Sabi sir, wala na ba? Kailangan pa natin minang 20. Sabi ko, aba, wala na akong cephalotus, inubos niya na. Pati dun sa source ko wala na rin. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, galing na yan sa ibang source. Ayan, so yung mga Nepenthes pala na highlands na limited sa lowlands, ayan, kayang kaya nila ngayon sa lowland setup. Ito yung plaba na parang hindi uminda na nilagay natin sa low humidity. Mantalang dati konting galaw ko lang dito, nagtutuyo na yung mga picture, pero ngayon tingnan nyo, nandito pa siya sa tabing singawan, pero napakaganda. So yan, sa acclimated na yung mga halaman nyo, medyo matitibay na talaga yan. And then yung isa sa mga dapat nyong matutunan sa mga baguhan, kung paano mag-acclimate ng halaman. Once na ma-master nyo yung proper acclimation, ay magiging mas madali na yung inyong buhay sa carnivorous plant hobby. Pero hanggat hindi nyo na ma-master ang acclimation, yan, yung kaba, laging para nagkakape, lagi kayong may kaba, no? So yung acclimation, napakahalaga yan. Ibig sabihin acclimation, unti-unting pag-expose ng halaman sa inyong growing condition sa lugar ninyo, no? Mas pinomitibay yung halaman, no? Para no, yung kanya pong, kumbaga, kanyang biology yung anatomy niya akma doon sa inyong growing condition. So anyway, ayun na yung napakahaba na pala ng video na to, so hindi ko na masyadong mas pahabain pa. So kung may mga tanong tayo at nakalimutan, pwede nyo kayong mag-comment at mag-upload rin ako kung meron pa ako nakalimutan na mga iblang pointers. At salamat po pala doon sa mga tumangkilik ng plans kahapon, na kahit nakagabi ay gabing-gabi na, meron pa rin nag-avail. At malaking tulong po yun dahil nag-start pa lang ulit tayo dito sa carnivorous plant. Kababalik lang natin last December. At ako po ay na-appreciate ko yung inyo pong mga support, kahit na pa-like pa, share lang, malaking bagay na po sa amin yan. At lalo na po yung mga nag-a-avail ng mga plans. Thank you po at God bless po sa inyo. Ipipray po namin na maging blessing yung mga plans sa inyo. At kami rin, kapag nagsiserve po kami, pag sumasagot sa mga message, kahit na high blood ang inyong lingkod, pinipilit kong maging mahinahon. So yun lang, God bless and bye bye.